Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Wala muna tayong luto ha. Namiss ko rin kasi mag-edit at mag-voice over ng ganito. Eto nga pala ay noong isang Sabado pa na andito nga pala kami sa school ni Bunso. Ngayon nga pala ay meron silang Natsu Matsuri or Summer Festival. Actually, first time lang umattend ni Bunso dito dahil last year hindi siya naka-attend dahil nagkasakit siya. Pero this year, akala din namin hindi rin kami makaka-attend kasi nung Thursday nilagnat din siya. Pero buti na lang at sa kabutihan ng Lord ay nawala na yung lagnat niya. Kaya eto, naandito kami. Actually, hindi na to iba sa amin dahil titiri naman nag-Yochen or kindergarten si ate. Pero kung i-compare ko yung Matsuri nila dati, mas masaya ngayon. At mas na-enjoy nila ate at Bunso compare dati. Hindi lang simpleng game ang meron sila, kundi merong nadagdag ng mga pagkain. At eto nga si ate, binibilhan niya si Bunso ng ice cream. Alam niyo ba, hindi nila alam na kinukunan ko sila ng video. Talaga naman, kapag nakikita mong inaalagaan ng panganay, yung bunsong kapatid nila ay talagang naaantig yung puso nating mga nanay. At dito nga ako natuwa dahil meron ng dalawang food truck na nagbibenta. Itong fruit sandwich at saka takoyaki. Talagang matsuri na matsuri ang dating. At ito ang isang hindi mawawala sa kanila. Kahit mga teacher ay nag-perform din. Kaya naman yung mga bata ay talagang namamangha sa mga teacher nila. Eto sila ate at Bunso ay tuwang-tuwa sa mga game lalo na sa mga premyo nila. At talo o manalo ay meron pa rin kasi silang nakukuha. Tingnan nyo naman si ate, ang ngiti hanggang tenga. At eto pa nga ang isang kinagulat namin. Hindi namin alam na meron pa palang inihandang sayaw ang mga teachers. Kaya naman ganito na lang yung reaction namin. O siya, hanggang dito na lang po. Salamat sa pagsama! Palagi natin nahuhusgahan ang buhay na mahirap. Madali para sa atin husgahan kung ilan lang ang bunga na aanihin natin. Pero napakabihira lang ng pagkakataon na tanungin natin ang ating mga sarili kung ilang beses ba talaga tayo nagtanim. Baka mamaya mas madalas ka pang magtanim ng sama ng loob kesa magtanim ng mga bagay na alam mong ikakalago mo. Sa atin-atin lang ito ha, pero alam mo ba ang dahilan kung bakit di dumadaloy ng tuloy-tuloy ang pagpapala o yung mga bagay na matagal mo nang hinihiling. Yun ay dahil merong nakatanim sa puso mo na dapat ay matagal nang wala dyan. Kung ano yon, hindi ko alam. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Pero sigurado ako kung ano man yung nasa puso na yan, bulok yon. At dahil hindi mo maalis-alis yung bulok na nasa loob ng puso mo, nakukurap tuloy minsan yung tingin mo sa mga bagay-bagay, pati sa blessing hindi mo nakikita. May tanong ako sa'yo, ikaw ba'y bulok na tao? Hindi naman. Kung tutuusin, the fact na ikaw ay narito at nakikinig ka ngayon, sigurado ako isa ka sa mabuting tao dito sa mundo. Kaya kung ano man yung daladala mo sa puso mo, di naman kalabisan at baka kaya na, baka pwedeng i-let go mo na. Bukod sa para makadaloy ng buo ng pagpapala sa buhay mo, para makaranas ka naman ng totoong kapayapaan sa loob at labas. Pag nagawa mo yon, in time, sigurado ako mag-iiba ang pananaw mo sa mundo. Di mo mamamalayan, mas madalas ka nang nakangiti. Masayang nangyayari yung mga dating iniisip mo lamang. Kakaroon ng espasyo para pumasok yung mga tamang tao na kakailanganin mo at mga taong tutulong sa'yo. Kaya ituring mo itong mensaheng ito para patawarin at palayain ang iyong sarili. Yun lang po. Salamat!